Ikaw yung klase ng energy 'no, na nagtataglay ng Four of Wands. You are a very caring, very loving, understanding, marunong umintindi, alam kung paano i-weigh or i-balanse ang bagay 'no. Especially 'pag pakikipag-connect sa iba, friendships or sa love and romantic relationships. And I think parang alam 'to ng iba or there's an energy here na alam niya ito patungkol sa'yo, na ganito kang klase ng tao, 'yan. Na pagdating sa mga connections talagang iniingatan mo. So I think a communication will happen between you and this person with the Eight of Wands energy. But look at that, this is a roller coaster here. So definitely, this is some kind of parang alam mo yung mabilis kasi Eight of Wands is the fastest, no? One of the fastest energies in the tarot. Mabilis tong conversation na 'to, 'no, na mangyayari sa pagitan ninyong dalawa, 'no. Pero for some reason, I want to dig into this. Why? Because roller coaster is, mabagal 'yan 'pag paakyat, 'di ba? Pero kapag nandun na 'yan sa top, 'di ba, hilo. Hilo ka, 'no, pagtapos ng roller coaster. So we're gonna dig in. Tell me something about the situation here for my collective people, please. Archangel Michael, maraming salamat for being present here in this reading as well sa ating mga angels and spirit guides. Tell me more. Look at that. Justice. So there is a pathway here wherein nakakita tayo rito ng argument. But for some reason, I do not think that this is you and this other person here na involved dito sa argument na to. Because for some reason, I'm seeing three people. At parang for some reason, okay, may involve ka rito or gusto kang i-involve ng other energy here. Let's see what's going on. See. Alright, so let's go, no? Alamin natin kung anong meron here. Okay. So, ilatag na muna natin lahat ng mga energy sa ating table bago natin basahin ano pang meron dito. So, you're trying to observe this situation here quietly. Yan, no? Tahimik kang nag-o-observe sa sitwasyon na ito, no? Or sa ganitong klase ng sitwasyon if this is your reading here. Well, I must say na nakikinig ka sa iyong intuition, which is very good, no? Very good mga babes, no? Tama yan. So, hey there mga my loves collective! Maraming thank you po sa patuloy at wala talaga ninyong sawang pag-support dito sa channel nito. At sa mga new subscribers, thank you so much for your time here, no? At sana magstay kayo. By the way, my name is Yan. At sa returning subscribers, thank you so much for the warm love at support na binibigay mo sa akin. So, yeah. Okay? Wala tayong gender dito, no? At syempre, just take how this resonates here with you guys. But definitely, I'm seeing that this is you in this situation. Hindi mo binabaliwala yung intuition mo. Okay? Ano man yung tawag mo dyan? Kasi iba-iba yung tawag dyan ng iba-ibang mga individuals. Si others, kutob yan, gut feeling, no? Or parang kayo to, no? Na pinakikinggan ninyo, no? Yung
sinasabi 'no, yung voice within 'no, kung tawagin 'no. Pero, that voice within 'no, is yan din yung parang nakikinig ka sa yung mga anghel 'no, at sa yung mga guardians right here. That is intuition 'no. Hindi lang ikaw yung nagsasalita diyan, hindi mo lang yan voice. That is also voice ng iyong mga angels at spirit guides. So here, yeah, we're hearing that song. You know that song? Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. No? Nakakaloka. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo? Eh di nakakapagod yun. Tatakbo ka na. Tatalon ka pa, 'di ba? So, nakakapagod 'yun sa mga muscles at bones, para ka na rin talaga nag-exercise dito, 'no? Pero ang nakakaloka, hindi mo 'yun energy as what I'm picking up. Hmm. At ang nakakaloka, let me just get straight to the point, with that particular lyric 'no, na sisigaw ang pangalan mo, well, hindi mo pangalan yung nakikita kong sinisigaw niya rito, 'yan. Meron siya ritong ibang pinatutungkulan 'no, pero bakit siya lumalabas sa reading mo? Simple lang, you're dealing here with someone na malungkot ngayon. Ano namang kinalaman ko diyan sa lungkot-lungkot niya na 'yan, Miss yan? Wow! You're dealing with the Five of Cups energy, Eight of Wands energy, tatalon, sisigaw, ano 'yun? Tatalon, tatakbo, sisigaw, ano baliw ba 'to? So with that particular song, you know that, 'di ba? May umalis kasi dun, eh, 'di ba? Sa song na yun 'no, if I'm not mistaken. Actually, I don't know the title 'no, of that song. Pero that particular lyric 'no, na ating narinig 'no, is dun tayo bigay ng meaning, okay? Because the angels are wanting to say something to you. And I think meron dito 'no, na energy that with the Page of Pentacles energy, Seven of Wands, someone here 'no, is alam mo yung parang nagtotoss ng coin na parang 'pag lumabas dito tao, 'to gagawin ko. 'Pag lumabas dito ibon, 'to gagawin ko 'no. Parang alam mo yung binabase niya yung desisyon niya rito 'no, sa bahala na or sa kung ano yung parang hindi niya pinag-isipan. You know what I mean? So with this person here, this is the type of person here 'no, na instead na solusyonan yung problema, tinatakasan niya ito at naghahanap siya rito ng magtatapal ng problema niya. You know that? You know what I mean? So with this Nine of Wands energy right here, Five of Coins right at the center of this reading, and there's this Three of Swords here. If this is your reading, nakakakita ko rito ng third person, third wheel, third party, tao. So, sa nakikita ko rito mga babes, no, kung sino man to na person na to na kumukonek sa inyo, this person here will definitely message you. Gagawa siya rito ng hindi pinag-isipang movement dahil sa malungkot siya. Okay? At nakakita ko rito ng malinaw na malinaw pa, yes, mga babes, no? Malinaw pa talaga na meron ditong person siyang ibang iniisip at ibang pangalan ang sinisigaw ng kanyang damdamin. Okay, kung sino man to, no, this is someone here giving me the type of energy na naghahanap siya rito ng magbibigay sa kanya rito ng atensyon, rebound, no? Yun yung gagamitin kong word para mas mabilis na makuha, no, ng ating mga viewers right here, no? Especially if this is your reading. Malungkot 'to ngayon kasi puwedeng nagkahiwalay sila ng person na yun 'no, or hindi sila okay ngayon. And with this one, this person here could possibly ex ninyo, pero puwede rin naman 'no, na this person here is naghahanap lang siya ng atensyon mula sa inyo or nakakita siya rito ng potensyal 'no, na na kayo yung makakapagbigay nun sa kanya. Regardless of what your history with or regardless of what your connection is right now. Pero malungkot siya ngayon at gumagawa siya rito ng isang parang napaka-bold na movement, which is yung napaka-strong na movement no, kung saan this person here is trying to escape
'no? Ayaw niya, ina-avoid niya yung mga interrogation, ina-avoid niya yung mga parang mga hassle, 'no? So, ginagawa niya rito, instead of fixing that problem with that third person, kung sino man yun, third party, basta may isa pang tao rito, nakikita ko, na nagko-cause ng heartbreak niya rito, ikaw yung nakikita niya rito na makakapagbigay sa kanya 'no, ng parang magpapawala ng kanya ritong lungkot 'no. Pero ang nakakaloka kasi dito, for some reason with this High Priestess right at the top, I do see you guys that this is you. Parang nakakaamoy ka rito ng may mali sa sitwasyon. Malakas kasi yung kutob mo, malakas yung gut feeling mo, ano man yung tawag mo diyan 'no, parang may mali sa paglapit ng person na 'to. Especially if this is your ex na alam mong in-involve ka sa third party before. So, kung sino man 'to, regardless if this is your ex or not 'no, nakikita ko rito na parang nararamdaman mo na may something kaya siya bumabalik sa'yo rito 'no. At dito with this Page of Swords energy and there's this Four of Swords, you're trying to observe, you're trying to find out 'no, na na kung tama ba 'tong intuition mo. Okay? And this is you, you're observing this person here quietly. Inobserbahan mo yung mga kilos niya, galawan niya, no, at pinapakiramdaman mo siya. No? At nakikita ko rito with the Nine of Wands energy, this person here is someone na, alam mo yun, um, hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa kanila, no? Pero posibleng naghiwalay sila ng third party na yun or hindi sila okay ngayon at papunta na yun sa separation or hiwalayan, no? Pero regardless of that, this is you. Alam mo na parang may mali sa sitwasyon. Okay? And this is you, for some reason, ang sinasabi rito ng intuition mo is kapag tinanggap mo tong tao na to, no, aalis lang din siya. And you're right. You're definitely right. Because the angels are making me see, no, nakikita ko rito, no, na pag tinanggap mo to, either ex mo to or kung sino man tong tao na 'to na kilala mo 'no, aalis din 'to. Kasi yung intention niya moving towards your way is wala dun yung love, wala dun yung passion na may feelings, na may emotions 'no. Kailangan ka lang niya kasi nakikita ka niya na makatutulong sa kanya upang makalimot, period. Or upang maging masaya, period. Yun lang. Pero this person here is not coming towards you dahil kusa niya yun na intensyon or or mahal ka niya, hindi, 'no? Dahil ang motibo niya rito 'no, is pangsarili niya. Naghahanap siya rito ng taong magtatapal rito 'no, ng parang kakulangan na nararamdaman niya. Kasi nga hindi sila okey nung taong talagang sinisigaw ng puso niya. So, yung iba ex niyo 'to, yung iba naman puwedeng kilala niyo lang. Okay. And for some reason, wala siya sa maayos na katinoan dahil nalilito siya rito. Gumagawa siya ng aksyon dahil hindi niya matanggap yung parang truth 'no, na hindi sila okay ngayon nung person na gusto niya or hindi niya matanggap yung truth na pinili siyang iwanan, if you know what I mean. See? So, your intuition is telling you na 'pag naging okay sila ulit nitong other person na 'to 'no, iiwan ka rin niya or aalis din siya 'no, maging okay man sila or hindi, alam mo that in the middle of the connection here, aalis din siya. And you are right, because here, the Seven of Swords energy, Seven of Cups, Eight of Cups, you could be seeing a lot of sevens, okay? Ibig sabihin, tinatawag ng mga angels and spirit guides mo ang iyong attention that there is someone here coming towards you, whether may history kayo or wala, pero kilala mo siya. Nakikita ko rito 'no, na alam mo at nararamdaman mo 'no, na 'pag pinatuloy mo 'tong tao na 'to sa buhay mo or kung ex mo man 'to na pinabalik mo 'no, para ka lang rin ditong nagbitbit ng kaban ng bigas 'no, sa balikat mo na hindi mo 'yan puwedeng ibaba, 'di ba? So, anong feeling nun? Eh, di mabigat at saka masyakit sa balikat, 'di ba? 'Ba, parang feeling mo pasan mo yung problema mo 'no, kapag binigyan mo ng pagkakataon 'tong tao na 'to 'no, na patuloyin sa buhay mo or kung ex mo man siya 'no. Para ka ritong nagpasan ng isang malaking kaban ng bigas 'no, na mabigat sa balikat mo tapos hindi mo puwedeng ibaba, 'di ba? So in short, gano'n yung nakikita mo rito sa intensyon niya and you're right.
So I'm seeing you right here that you're coming from that type of decision, no? Not to let this person in agad-agad or that is why, you're trying to observe this person quietly, silently. Kasi alam mo na meron ditong energy na parang hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. And you're definitely correct. You're definitely right. Yeah, look at that. It's very clear, no? See? Nalilito siya dito ngayon at lagi ko sinasabi sa inyo, hindi kayo pwedeng gumawa ng desisyon kapag mataas ang inyong emosyon. Hindi kayo pwedeng gumawa ng desisyon 'pag galit ka, hindi ka puwede rin naman gumawa ng desisyon 'pag sobrang saya mo naman, 'di ba? At siya, gumawa siya ng desisyon dahil sobrang lungkot niya. Nangungulila siya 'no, sa ibang tao rito at naghahanap siya ng kalinga sa iba at ikaw dito ang target niya. Dahil ikaw yung nakikitaan niya rito ng potensyal na makapagbibigay nun sa kanya. Pero, hindi nga siya lumalapit sa'yo rito ng kusang loob or hindi siya lumalapit dito sa'yo dahil mahal ka niya or may feeling siya sa'yo, kundi lumalapit siya sa'yo rito dahil gusto niya lang dito ng parang rebound or taong magbibigay ng atensyon sa kanya. And you're right, because that is what your intuition is telling you. Your intuition is on point, 'di ba? Ayaw mo rito ng bigas na papasanin 'no, 'di ba? Yung classmate mo nga na pinasan mo sa ano, luksong baka ba yun? Or ano ba yun, yung sasampa sa likod dati nung tayo, naglalaro tayo ng mga batang ano diyan, 90s. 'Di ba may gano'n, 'no? Ang bigat kaya 'no, parang pagka gano'n gusto mo na agad matapos yun 'no, PE time 'no, yung mga physical education, 'di ba? Or tamang laro lang sa mga kapitbahay mo na mga kids, 'di ba? So, here alam mo sa sarili mo na 'pag pinagpatuloy mo 'no, ang pakikipag-connect mo dito sa person na 'to 'no, alam mo na parang magiging pakiramdam mo pasan mo rito yung mundo. Tas ang nakakaloka walang time out. Kasi 'pag pinatuloy mo siya sa mundo mo 'no, para ka na rin ditong nagsakripisyo ng bongga at alam mo yun, 'di ba? So nakikita ko rito, this person here is just entering your life dahil kailangan niya ritong maka-move on at kailangan ka niya. At tama ka dahil 'pag nagkaayos sila, iiwanan ka niya at aalis din siya. At kahit hindi sila magkaayos 'no, hindi ko nakikitang makalilimutan niya at makaka-move on siya 'no, dito sa third person na 'to 'no, kaya nakikita ko rin kayong maghihiwalay 'no, right at the middle of this connection. So your intuition is on point, you're listening to that, and I'm seeing you, okay, na hindi mo 'to i-entertainin which is, I love it 'no, dahil hindi mo siya i-entertainin dahil alam mo at nararamdaman mo at nakikinig ka sa iyong intuition 'no, dahil yun rin naman yung gustong sabihin sa'yo ng iyong mga angels and spirit guides. Kaya kung kinukulit ka nitong person na 'to ngayon 'no, at siya 'tong patakbo-takbo, palapit-lapit sa'yo 'no, patalon-talon, sinisigaw yung pangalan mo pero deep inside pangalan ng iba yung sinisigaw niya, ay naku, hayaan mo siya mapagod diyan, 'di ba? Sige mga babes 'no, kaysa naman mapagod kayo all your life, 'di ba? So yun nga, ito mga mensaheng nakuha natin here for you guys. Thank you so much. Sarang hayo, love and light. Annyeong.